Nosy guys. Wala tayong video for a month. Masyadong busy ang inyong lingkod. Bitaw, maayong gabi, maayong adlaw, maayong buntag sa tanan. Yan, na-bored na naman ako. Alam niyo naman na pag tuwing inaantok ako pag nagda-drive, so doon ako magba-vlog, ay doon ako magbe-video. So ito, inaantok na naman tayo. Samahan niyo akong magpintuhan. At pasalubong din yung araw dito sa aking drive na ang sakit ng mata. Medyo long drive to. Kaya shout out dyan sa aking mga mahal na manonood. Akala mo maraming manonood, no? Ayan. So nandito tayo ngayon sa Dubai. So pauwi na ako galing sa trabaho ko guys. Yung karton dyan, itatapon natin yan. Tapon natin yan or ibigay natin sa mga nagpupulot ng basura para makilo nila. O kala nyo ha, kinikilo yan dito. Kung alam ko lang saan ang junk shop dito, dinala ko na yan sa junk shop. Pero ibibigay ko yan sa, makikita ko mamaya doon malapit sa bahay, na mga namumulot na mga karton. Kahit paano, kahit sa karton man lang, makatulong tayo. Ayan, ang buhay-buhay natin dito sa Dubai. Ay, nakakapagod ang patrabaho natin guys. Office ang ating trabaho, pero hindi siya office. Hindi office, tapos all around naman tayo. All around, pwedeng sa office, pwedeng mag-deliver, pwedeng basta isipin nyo lahat ng trabaho sa office, pwede kong kayang gawin, basta marangal. Marangal naman talaga trabaho natin guys. Huwag natin ipasok ang ating sarili sa ipapahamak natin. Yan. Kahit nandito tayo sa abroad, kailangan nating lumaban ng patas. Time check, 5:51 PM. So ang liwanag pa niya, no? Dahil papunta na tayo ng summer, so mostly English. Ano po, kadalasan po is 7, mga ganun, madidilim na dito. Pero 5, 6, papuntang 7, maliwanag pa siya kasi magsa-summer na. So malayo-layo pa ang aking biyahe, nasa mga 30 minutes pa ito. So, samahan niyo ako sa pag 30 minutes ng aking paglalakbay. So kwentong-kwentong buhay lang tayo. So ano ko lang yun ha, ano ba yung tawag niyan? I-share ko lang sa inyo ang buhay OFW. So ang buhay ko kasi, share ko lang yung aking karanasan kasi ay karanasan ko ay hindi lang, mahirap magiging OFW, lalo na yung nagtatrabaho sa bahay. Lahat naman mahirap. Depende na lang yung sa inyo kung paano nyo i-handle yung buhay ninyo. Kasi kadalasan kasi dito sa Dubai, para na itong Pilipinas, kung sino man yung nanonood sa akin, ang Dubai ay para lang siyang Pilipinas. Para sa akin, for my opinion, na hindi ako nakaka-feel ng homesick. Hindi ako na-feel ng yung parang namimiss ko yung mga pagkain Pilipino dahil nakakain ko naman. Nakakain ako ng baboy. Basta mga pagkain Pilipino nakakain ko naman. Ang swerte-swerte ko dahil nagtatrabaho ako sa labas. Mahirap siya na trabaho kasi lahat naman ng trabaho ay hindi madali. Lahat ng trabaho ay kailangan mong pagsikapan, pag-aralan, intindihin, unawain, lahat yon kung trabaho ang hanap natin. Kung hindi naman trabaho ang hanap mo, so enjoy mo lang yung buhay dyan. Pero tulad ko kasi, pag trabaho ang hanap mo, kahit gaano kaliit ang sahod, tambak ang trabaho, okay lang. Basta pinapasahod ako ng maayos. Kasi marami nagsasabi sa akin bakit hindi ako maghanap ng ibang trabaho, kasi maganda naman yung mga reference ko sa biodata or karanasan, experience, or ba tawag dyan. Nag-a-apply naman ako ng iba na mas ikakabuti, pero sa lahat kasi na-applyan ko, parang hindi ako sigurado. Kasi mahirap kasi mag-apply guys na hindi mo talaga siya feel na parang hindi ka komportable. Kasi minsan kasi pag-apply mo, isipin mo kasi una makikisama ka ulit
maninibago ka ulit sa mga kasamahan mo, paninibagong aral about sa routine ng trabaho mo. So yun ang isa kong iniisip kung bakit ako nag-stay. Kahit mahirap, kahit nakakapagod, kahit akin lahat, go lang dahil ini-enjoy ko na lang naman din. Dahil alam ko naman trabaho ang hanap ko. Kasi ano pa naman, wala pa namang opportunity talaga na mas magandang nagbukas para sa akin. So ayoko lumipat ng hindi ako sure sa pupuntahan ko. Gusto kong magiging secure yung trabaho ko. Syempre may pamilya ako dyan may anak ako sa Pilipinas. So may mga kailangan ako, may mga bills tayo na dapat nating bayaran. So kailangan natin i-secure yun na mabayaran natin ng maayos. Kaya yun, kailangan nating isipin yung mga bagay na pwedeng mangyari pag mawalan tayo ng trabaho. Kahit naman mawalan ako ng trabaho, guys, meron naman akong pagkikitaan kasi alam niyo naman nagla-live selling ako, may sarili akong konting negosyo dito sa Dubai. Pero hindi kasi ako nagfo-focus sa isang bagay. Hindi ako nagfo-focus sa isang bagay na gusto ko kailangan may backup lagi. Halimbawa, itong sinasakyan ko, di ba, kailangan natin may extra na gulong. Kasi pag halimbawa, ma-flat ka, may papalit ka, may tatakbo pa yung sasakyan. Gaya din yun ang buhay. Huwag tayong mag-focus sa isang bagay na alam natin hindi tayo secure. Kasi, ano naman kasi, ang hirap na hindi natin paghandaan yung kinabukasan or bukas. Huwag tayong laging tumingin sa natapos na lagi